This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening. In the gospel today, Jesus spent the night in prayer to God. Magdamag na nagdasal si Jesus sa Diyos. Tayo 5 minutes lang kung saan-saan na nagliliwaliw yung ating pag-iisip siya magdamag. Paano kaya yan? Ganito yon. Turo sa amin sa novitiate, hindi ko naman masyadong natupad, pero ganito ang tinuturo. May remote preparation ang prayer. So hindi naman na nagliliwaliw yung pag-iisip mo, pagkatapos lulud ka dyan, na makarating ka kaagad nung higher forms of prayer na siyang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. May vocal at mental prayer. Pero dapat ang vocal at mental prayer should lead to the lifting up of the minds and hearts to God. So prayer is the lifting up of the mind and heart to God. Yung puso mo, yung isip mo, tataas mo sa Diyos. So kailangan yan may remote preparation. Siyempre, kung makasalanan ka naman, nagtatampisaw ka sa putik ng kaligayahan, hindi ka makapagdasal ng ayos. So yan ang sabi ni St. Paul sa first reading. Paano tayo makapagdasal ng ayos? That we can even sometimes spend the entire night in prayer. Sabi ni St. Paul, walk in Christ. Be rooted in Him. Be built upon Him and established in the faith as you were taught, abounding in thanksgiving. Gratitude lagi ang ating attitude. See to it that no one captivate you with an empty, seductive philosophy, according to the tradition of human beings, according to the elemental powers of the world, and not according to Christ. Ang lalim niya. Yung mga pare, minsan hindi pa yan na isa sa buhay kasi napakahirap niyan. Lalabanan mo, sabi ng mga Jesuits, adjere contra. Lalabanan mo yung sarili mong pagka-ikaw, yung nature mo. Marupok yan Nagdadasal ka, kung saan-saan nakakaagad ang pupunta. Yung takot mo, yung mga pangarap mo, yung napanood mo sa Netflix, yung binabash mo sa, papasok na kaagad yung binabash mo sa Facebook at saka Instagram at saka Twitter at saka kung ano-ano pa. So hindi tayo nakakapagdasal ng ayaw. Walang remote preparation. Walk in Christ, be rooted in Him, be built in Him. Yung pangalawa ay yung proximate. Yung bago ka magdasal, hahanda ka na. So maraming sinasabi yung mga santo. Sabihin ko muna sa inyo na pag you reach deeper forms of prayer, nami-measure na yung wave ng brain mo, very relaxed. Alpha ang tawag siya. Banggitin ko na lang sandali dahil encephalograph yan Pag deep sleep ka, theta ang pangalan ng wave. Puro mga Greek letter ito ngayon, parang delta variant. Ang pangalawa, delta. Yan yung kadalasan nating tulog. Lalo na yung may mga problema sa buhay. Maiksi ang tulog dyan, mababaw ang tulog dyan. Delta yan. Hanggang 4 kilohertz yan. Yung theta, 0.4 lang yan. Hanggang mga 3. Yung 4 to 8, yan yung delta. Ang alpha, yan yung hanggang 12. Tapos may beta. Yung beta, yung karaniwan nating consciousness yan. Tapos may gamma, ayan yung 35 kilohertz umaabot. Yan yung pag naglulutas ka ng differential at saka integral calculus. Ganyan.
Grabe ang firing ng neuron sa brain mo. Hindi ka makapagdasal pag ganyan. Kailangan makarating ka ng alpha. At may mga exercises para marating mo yung alpha. Saint Ignatius, gospel ngayon, para ma-focus yung heart and mind and you can lift it up to God. Imagine mo, si Jesus naglalakad, lumalapit sa kanyang mga apostoles. Nagsalita si Jesus, tinawag niya, Simon, Andrew, James. Pagkatapos laliman mo, paano kaya ang maulan kaya noon o maulap? Parang ganyan sabi ni Saint Ignatius na pamamaraan based on the Bible para mapokus ka. Tapos magdasal ka na, Panginoon, let me also pray. Lift up my mind and heart to you when I make big decisions like you did in the gospel today. Si Saint Teresa of Avila din, marami siya kasi interior castles yung sa kanya yung maglalakbay ka hanggang sa 7 castles sa atay. There is growth in prayer, yun ang sabi ni Saint Teresa of Avila. Pero sinabi rin ni Saint Teresa of Avila, kahit ano pang gagawin mo, grace of God yan. Kasi siya 20 years na parang naglalakbay daw siya sa kawalan, sa disyerto. For 20 years, walang nararamdaman si Saint Teresa of Avila in prayer. Pero pagkatapos naman, grabe yung kanyang pagka-alpha wave. Could lift up her mind and heart to God, totally focused, that even her mind, even her body was lifted up. May balita pa, nagdadasal sila ni Saint John of the Cross, isa ring mystic, saka si Saint Teresa. Tumaas yung kanilang katawan, humawak sila sa pew, pati yung luhuran umakyat sabi ng mga nakakakita. Oh, grabe na prayer. Ang layo na natin, hindi na natin marating yan. Pero proximate pa rin tayo. Maraming nakalagay sa internet ngayon, methods of prayer. Mayroong Sulfisian method. Meron ngang yung mga starets, yung mga holy men sa Russia, 100,000 times mong dasalin, Jesus, Son of God, have mercy on me. Jesus prayer ang tawag dyan. Nakakarating sila sa malalim na pagdarasal. Hindi yung rosary ka lang dyan, puro mga words, iba-iba naman ang pupuntahan ng isip mo. Nagnonobena ka pero iba ang iniisip mo. Itong mga starets, mapalad din ako dahil pinadala ako ng SBD sa isang ashram sa India, sa Tamil Nadu, sa Tiruchirappalli. Ang pangalan ng ashram, Shantivanam. Benedictine monk, si Father Bede Griffith, ang nagsikap na Christianity should be merged with compatible elements from Hinduism, especially their methods of prayer. One full meal a day lang ako doon. Yung kape lang na may gatas na sa umaga, isang tinapay, tapos sa gabi, sopas lang, vegetarian diet pa. Magpilitan ka talaga magdasal, tapos ilang oras akong naglulutos posisyon. Natuklasan ng mga Hindu na yung posisyon ng body mo nakakatulong para sa pagdarasal mo. Hindi ka naman nakahiga doon sa sopa, hilata ka doon sa sopa, magdasal ka, ang mararating mo, deep forms of sleep. So hanggang ngayon, pag nagdarasal ako, may chance, lotus posisyon. Pati kung kumakain nga ako, pinagtatawanan ako ng ibang mga pare dahil naka-lotus position ako Pero ang posisyon ng body mo mahalaga sa prayer. Pero kung nasanay ka na nakaluhod naman si Saint Teresa of Avila, hindi naman naka-lotus position, ikaw na ang magdesisyon. Pero ang maganda sa Hindu, tatanggalin mo lahat, wala kang thoughts, wala kang words. Pag may dumating na thought, buburahin mo na parang yung sa windshield wiper. Mararating mo yung alpha wave. Pero wag mong, sabi ni St. Paul,
Yung elemental powers of the world, baka papasukan ka. Kaya kailangan meron kang spiritual director pag na-feel mo na you have arrived at deeper forms of prayer. So pag narating mo na, lotus position, walang iniisip, na parang candle daw, sabi ng mga Hindus, parang flame ng kandila sa loob ng kwarto, walang hangin, ganon ka mag-imagine. Narating mo yung alpha. Oras din ang binibilang ng magdadasal ka doon eh. Kasi ang lifestyle, very peaceful. Vegetarian diet. Hindi ka nahirapan mag-digest, yung katawan mo, ayos lang. Tapos, yun pa, may mga methods of prayer. So yan ang ating ipagdasal sa misang ito. Jesus, who spent the night in prayer to God before you chose your disciples to be with you. Give us the grace to be able to reach deeper forms of prayer so that we will be able to pray rightly and deeply as we lift up our hearts and mind to you. Prayers of the faithful. My sisters and brothers, God calls His chosen ones